Muli na namang mapapatunayan ang pagkakaisa ng mga residente ng Mabalacat, Pampanga. Hindi kaila sa marami na ang Mabalacat ay nagdaan sa maraming pagsubok. Lahat ng hamong ito ay naging tagumpay sa tulong ng lokal na pamahalaan at nasasakupan nitong mga mamamayan sa kanilang pagtutulungan sa iisang adhikain na muling bigyan ng pangarap ang kanilang bayan. Sa ngayon ay tinatamasa na ng buong Mabalacat ang bunga ng kanilang mga pagsisikap at pagkakaisa ng isipang mas bigyan ng tatak sa mapa ng Pilipinas ang kanilang bayan. Dahil ngayong Hulyo 21 ng taong kasalukuyan, sa selebrasyon na rin ng kanilang 300 taon ng pagkakatatag, ay muli silang lalabas upang tuldukan ang isang dating pangarap lamang, ang pagiging ganap na siyudad ng kanilang pinakamamahal na bayan ng Mabalacat. Ang makulay na buhay ng Mabalacat ay naging hamon sa lokal na pamahalaan sa pangunguna na kinikilala ngayong bilang ama ng pagiging lungsod ng Mabalacat na si kagalang-galang Congressman Carmelo Tarzan Lasatin ng unang distrito ng Pampanga at ng kanilang ama ng bayan na si Marino Boking Morales upang maipasa ang Republic Act No. 10164. Isang batas na naglalayong maging ganap na siyudad ang bayan ng Mabalacat at nilagdaan ng kasalukuyang Pangulo ng Bansa na si Pangulong Benigno Simeon Aquino III noong Mayo 15, 2012. At bilang isang component city ng Pampanga, mananatili pa rin ito sa pamumuno ng kagalang-galang na Gobernadora Lilia Nanay Baby Pineda. Para kay Mayor Boking ay maituturing na panibagong tagumpay ng taong bayan ang tuluyang pagiging siyudad ng Mabalacat. Masusi at hindi simple ang prosesong pinagdaanan ng lokal na pamahalaan upang maging isang siyudad ang kanilang bayan. Pero naniniwala ang pamunuan na ang hakbang na ito ang lalong magpapatatag at magpapaangat sa kanilang bayan. Pilit nilang inabot, tinupad at pinagtagumpayan ang kanilang pangarap. Sa pagiging siyudad, umaasa ang lokal na pamahalaan ng mas mabuting pamamalakad, pagtaas ng ekonomiya at pagganda ng katayuan ng bawat mamamayan dito. Dapat ding isang tabi ng mga mamamayan ng Mabalacat ang agam-agam na dahil sa pagbabago ng estado nito bilang siyudad ay magkakaroon na ito ng mataas na buwis. Sa ilalim ng Republic Act 10164, may 5 taong moratorium na walang pagtataas ng buwis na mangyayari. Maging pagkatapos ng 5 taon ay hindi pa rin otomatikong tataas ang buwis malibang aprobado ito ng mamamayan mula sa isang malawakang konsultasyon. Sa pagiging siyudad ng Mabalacat, hindi lamang infrastruktura ang magiging pagbabago sakaling maitupad na ito. Kasama rin sa pagbabago ang mas lalong pagiging maayos na serbisyong bayan sa kanilang mga pangunahing pangangailangan na kasabay mabibiyayaan ang iba't ibang sektor dito. Una na sa listahan ay ang edukasyon para sa mga kabataan. Mula dito ay mabibiyayaan ang maraming pamilya sa pagkakaroon nila ng pagkakataon mapag-aral ang kanilang mga anak mula elementarya hanggang kolehiyo dahil sa libreng matrikula. Dahil para sa mga Pilipino, ang biyaya ng edukasyon ay bahagi ng paglago at tagumpay ng isang tao. Kaalinsabay nito ay ang pagdagdag ng silid-aralan at kolehiyo para sa mga kursong pangmedikal. Nandyan din
ang pagpapatayo ng sports facilities para sa ating mga kabataan. Ang pagkakaroon ng maayos na kalusugan ang isa sa mga prioridad ng pamahalaan. Kaya ipapatupad nito ang pagpapatayo ng Mabalacat City Hospital, kung saan libre ang serbisyo medikal para sa mga mamamayan, lalong-lalo na sa mga kababaihang magsisilang ng sanggol. Magkakaroon din ng libreng newborn screening tests. Kapakanang pangmatagalan ang isa sa mga nais ihandog ng Mabalacat City Government sa pagbibigay ng suportang pangkabuhayan at mga trabahong tutugon sa kanilang araw-araw na pangangailangan. Dito, mabibiyayaan ang sektor ng individual na nais magsimula ng maliit na negosyo. Bahagi ng Mabalacat ang kilalang Clark Airfield na planong lalo pang palawakin. Ang Clark International Airport, Clark Freeport Zone at ang SC TEX o Subic Clark Tarlac Expressway ay ang mga pangunahing economic generators upang ito'y kilalanin bilang new gateway of the country. Makikita rin ang katuparan ng pagkilala sa Mabalacat bilang sentro ng kalakaran o bilang Makati north of Manila. Tinataya rin ng lokal na pamahalaan ang pananatili at lalong maingat na pagbabantay sa buong syudad para sa pagkakaroon ng katahimikan at kaligtasan mula sa masasamang loob anumang oras sa bawat araw. Kaalinsabay nito ay ang pagpapatayo ng bagong city jail. Magkakaroon man ng komersyalismo at pagtatayo ng modernong mga pasilidad, kinikilala pa rin nila ang responsibilidad, ang pagsisigurong proteksyonan ang kalikasan at mapanatili ang maganda at masaganang kapaligiran dito. At para sa lalong ikabubuti ng kalinisan ng bayan, nilalayong ituloy ang pagkakaroon ng Mabalacat Segregation Facility. At dahil malaking bahagi sa tagumpay ng Mabalacat ang agrikultura, hindi nito isasantabi ang kapakanan ng sektor ng magsasaka. Plano ng lokal na pamunuan na magpatayo ng post-harvest facilities upang magkaroon ng pagkakataon ang mga magsasakang protektahan ang kanilang mga ani. Kasabay ng agrikultura, ang planong pagtatayo ng lokal na pamahalaan ng sariling AAA slaughterhouse. Nariyan din ang pagpapatayo ng commercial and government center. Ang pagpaparenovate ng pampublikong pamilihan para sa komportableng pamimili ng mamamayan. Kasama rin sa mga sektor na aalalayan at lalong palalakasin ng lokal na pamahalaan ang pagsasaayos ng fire department nito. At pagtatayo ng sariling gusali para sa mga senior citizen ng Mabalacat. Ang mga transport groups ay mas makikinabang din dahil sa tinatayang pagdagsa ng mga dayuhan at mamumuhunan sa syudad. Maging ang pagkakaroon ng libreng Memorial Park o pampublikong sementeryo ay kasama rin sa nakalatag na programa para sa pagsasaayos ng syudad. At dahil sa pagbabagong ito, asahan ng pag-usbong ng mas maganda, malinis at maayos na syudad ng Mabalacat ang mapapakinabangan ng mamamayan ngayon at ng susunod pang mga henerasyon. Tuloy-tuloy na nga ang pagsulong ng Mabalacat. Kaya kung nga pong kabalen ko, ang katanda ko pong nungwal, keng July 21, ing misasan mo itong tamo, yes, para keng kinabukasan, daring kaya katamo nga anak, yes, para po keng kaya katamo maulad na balen, yes, siyempre, keng progresong daratang maragul, keng kaya katamong balen. Daka po salamat, at maya po oras po kayo kung ano. Sumasang-ayon din po si Governor Lilia Pineda ng Pampanga
sa pagiging syudad ng Mabalacat. Doon ko rin kakatamong kabalin na suportan de kining kakatamong bilin. But yes, kayong pamagsyudad na ining Mabalacat. Mga mahal ko pong kababayan, abot kamay na po ang pagiging syudad ng bayan ng Mabalacat. Noon ay isang pangarap lamang. Dinaanan na po natin ang napakaraming pagsubok na inakala ng marami na mahirap mapagtagumpayan. Sa sama-samang pagkilos tayo muling nakabangon, sumulong at patuloy na umuunlad. Sa Hulyo 21, isang akbang na naman tungo sa patuloy na paglago ang ating pagpapasyahan. Ang pagkilala natin sa ating bayan bilang isang ganap na syudad. Mas malaking benepisyo ang naghihintay sa atin. Ngayon pa lang, sama-sama natin ipagdiwang ang pagsilang ng Mabalacat City, ang katuparan ng isang pangarap, dala ang mas masaganang kinabukasan. Yes na yes sa Mabalacat City. Mamamayan ng Mabalacat, muling ipakita ang pagkakaisa at pagmamahal sa inyong bayan. Ipagmalaki, tanggapin, at ipagdiwang ang pagiging isang syudad. Kilalanin ang Mabalacat, a city of peace, progress, and prosperity.